Okay, so we have the derivatives of transcendental functions, and we're going to discuss the derivatives of logarithmic functions. Okay. Before we discuss the formulas for derivative of logarithmic functions, let's review the principles, the definition, and the properties of logarithm. Okay. So by definition, the logarithm of a number is equal to the exponent of its base. That is, so the logarithm of a number or the answer to the base b, sa base niya ay equal sa kanyang exponent x. Okay. So itong x, yan si exponent. Then, yung b, ito yung ating base. Yung n, yung si number or yung answer. Sabihin, pag ni-raise mo yung b doon sa exponent, dapat ang sagot ay yung n. Kaya nga b raised to x equals n. Kaya pwede mo siya express as exponential function. So yung logarithmic form ay pwedeng maging ay may katumbas na exponential form. So ibig sabihin, a logarithmic function can also be expressed as an exponential function. So from logarithmic form, ay pwede mo siyang i-translate or gawing exponential form. So ito, simulan mo muna sa base, raise mo sa exponent, kaya exponential siya, equal sa number or answer. Kaya meron tayong b raised to x equals n. Kaya yung b, yan ang base natin. X ang exponent, ang sagot ay yung n. So in logarithmic form, logarithm of the answer to the base b is equal to the exponent x. So yan yung relationship between logarithmic and exponential functions. Okay. So we have the common properties of logarithm. So meron ditong apat lang muna ang aralin natin. Number 1, doon tayo sa sum of two logarithms of 2 or 3, 2 or more, pwede. Common base, same base. Ayan. Pwede mo siyang express sa single logarithm. Kaya magiging yung logarithm of m to the base b plus the logarithm of n to the base b is equal to logarithm of m times n to the base b. So, okay, same base dapat bago mo siya express sa single logarithm. Okay. Also, number 2, yung difference naman, log of m to the base b minus log of n to the base b is equal to logarithm of m over n to the base b. Pagka meron kang difference, pwede mo gawing against single logarithm yon, magiging quotient yung ating dalawang answers, yung m and n. Okay. Another one, if we have logarithm of m raised to n to the base b, pwede mo siya express as n times logarithm of m to the base b. So si n, yung exponent ng answer na yan, yung m, pwede mo siyang ibaba sa harap ng logarithm. Or, the other way around, kung ito ang given, itong si n, pwede mong iangat. Gagawin mo exponent ni m. Kaya magkakaroon ka ng log of m raised to n to the base b. So, property of logarithm. Yung panghuli, logarithm of b to the base b is equal to 1. Okay, magkamukha, ano ang n at yung base? So, ang sagot ay 1. Pag ginawa mo kasi yung exponential form, so ang base ay b, ang exponent ay 1, o b raised to 1 is equal to b. So, yun, tama naman, Okay. So, let's proceed with the derivative of logarithmic functions. Okay, derivative na tayo. So, before we proceed with the derivative formulas pala, so ang logarithm, meron tayong tinatawag na common logarithm or yun din ay tinatawag na Briggshian. Briggshian logarithm. So, ang symbol na ginagamit sa kanya, siya yung log.
log yan. Now, for natural logarithm, natural or Naperian, no, Naperian, or ni ito naman si ln, no, ln, no, basta na iba, ln, so ln sa iba. So we have log and ln. Okay. So we have derivative of logarithm log, logarithm of u to the base a, so equal sa logarithm of e to the base a over u times the derivative of u with respect to x. Okay, by the way, sa logarithm, pag wala nakalagay na base, o pag ang base ay 10, pag base ay 10, hindi na siya nilalagay, hindi na ginagawang log of base 10. No, hindi na ganito ginagawa, Pag ang base ay 10, gagawin nila siyang log of u. So wala nakalagay dito, automatic ang base mo ay 10. Sige. Another one is derivative ng ln u or ln u is equal to 1 over u du over dx. Okay, tingnan natin dito. If we're going to apply the derivative of log of u to the base a para makuha mo yung ln, in logarithm, ln ay may pwedeng gawing log. Base e naman siya. So ang katubas ng ln u ay logarithm of u to the base e. Now applying this formula, so we will have logarithm of e. So ito ay base a, kaya base a ka dito. Tayo ngayon ay base e. So magiging base ito. Over u du over dx. O kanina, doon sa property number 4 natin, diba, log b to the base b is equal to 1. So log e to the base e yan ay equal sa 1. Kaya magkakaroon tayo ng 1 over u du over dx. So ayun siya, yung formula niya. Kung bakit siya naging 1 over u du over dx applying this first formula. Okay, log of e to the base a, kung ano yung base ng ating logarithm, over u times du over dx. Now for natural logarithm, ln, 1 over u times du over dx. Okay. So mag-sample tayo ng mga problems. Okay. So number 1, we're going to find dy over dx if y equals logarithm of quantity 2 minus 3x to the base 3. Okay. So this is log of u. So ang u mo ay 2 minus 3x to the base 3. Ang a mo ay 3. Okay, apply natin formula na to. Yan. So since y is equal to logarithm of quantity 2 minus 3x to the base 3, then differentiating the derivative of y with respect to x is now equal to, by this formula, log of e muna tayo. Log of e to the base a. So ang base mo ay 3, to the base 3 tayo. Over u. So u is 2 minus 3x. Times du pa tayo. So d over dx. Ang u natin ay 2 minus 3x. Then, we will have logarithm of e to the base 3 over u or 2 minus 3x. Now, differentiating 2 minus 3x, so we will have 0, derivative ng 2, then minus 3x, or derivative ng 3x ay 3, kaya 0 minus 3 tayo. Or dy over dx is equal to log of e to the base 3
over 2 minus 3x times negative 3. Okay, so yan yung kanyang simplified form. Kaya magkakaroon tayo ng negative 3 logarithm of e to the base 3 over 2 minus 3x. So this is our dy over dx. Okay. So inyo pwede simplify ito. Ano? Pwede pa iangat yan. Negative 3. Pwede naman. Pwede rin ganito lang tayo. Negative 3 log of e to the base 3 all over 2 minus 3x. So we have dy over dx. Okay. So doon lang siya. Apply lang formula. Palitan lang to log of e to the base a. So ito nagbabago. Ano? Nagbabago lang dyan yung base. Kung ano yung base na given. O 3 ang given, 3 ang base mo dito. Log of e to the base 3. Okay, over u. Sige. Example number 2 tayo. Number 2, if y equals log of x all over x minus 1, so we're going to find dy over dx. Okay, so ito medyo hinaluan ko ito ng quotient. Yung u ay quotient. Log of u. O kagaya dyan, wala nakalagay dito na number sa base natin. Ibig sabihin yan, ang base ay 10. So pag 10 ang base, din na siya sinusulat. Log na lang, log. Wala nakasulat doon. Okay. Solve natin. So differentiate natin. So we will have dy over dx, derivative of y with respect to x. It's now equal to, formula kayo na, log lang to. Ito ay log e to the base a. So ang base mo ay 10. Nakaset tayo ng given doon. Over u. So all over x. Dito, malit na kumpara doon. X minus 1. Paglalagay ng fraction bar din, tandaan niyo. Kung paano paglalagay. Mas mahaba itong sa may ilalim ng log e. Kasi ito ay ating pinaka-numerator. Ito yung ating denominator. Log of e over u. So mas mahaba yung fraction bar mo dito. Times derivative of u. d over dx of u. Ang u natin ay x over x minus 1. Okay, so this is log u. Okay. Hindi natin. Ngayon dito, sa ating u, derivative tayo ng x. Sa part na to, derivative tayo ng x over x minus 1. Ito ngayon yung ating u. Ito yung ating v. So meron tayong u over v. Nagamit tayo dyan ng derivative ng quotient. Okay. Tuloy natin. We will have logarithm of e. O, write ko muna to all over x minus 1. Now, applying the derivative of a quotient, we have denominator. So, x minus 1, our denominator, times derivative of our numerator, x, minus numerator x, times derivative of our denominator, x minus 1. All divided by the square of our denominator, x minus 1, quantity squared. So, yun siya, This is du. Kaso nagkataon ng u natin ay quotient. So, we're going to apply the derivative of a quotient. b du minus u db all over v squared. So, yun siya. Simplify natin. So, equal yan kay log of e all over x minus 1
times, so we have x minus 1. Derivative of x is 1 minus x. Derivative of x minus 1 is 1 minus 0 or simply 1 all over x minus 1 quantity squared. Okay. And we will have log of e all over x minus 1 times 1 times x minus 1 is x minus 1 minus x times 1 is x all over the quantity x minus 1 squared. In our numerator, sa may ating isang fraction dito, x minus x is 0. So, alisin na natin yung x minus x. Then, dy over dx is now equal to log of e all over x minus 1 times, so naiwan sa taas, negative 1 na lang, negative 1 over x minus 1 quantity squared. Okay, natin. Dito sa part na to, na-multiply mo si log e kay negative 1. Kaya magiging negative log of e. Yeah. So, negative logarithm of e. Ito namang x over x minus 1 doon sa isa. Sa ilalim din. So, x over x minus 1 times the quantity x minus 1 squared. So, pag chinek natin yan, si x minus 1 sa ating numerator, denominator is ito, no, taas, ito baba. So, makakancel ito isang x minus 1, mababawasan ito na isa, 1 na lang kanya exponent. Then, dy over dx is now equal to negative log of e over x times x minus 1. Kasi nakancel na isang x minus 1 sa ilalim na to. Ito naman squared, nabawasan na isa kasi nakancel yung isang x minus 1. That's why dy over dx is equal to negative log of e over x times x minus 1. So this is our dy over dx. So ito ay application pa rin ng derivatives ng algebraic functions. So we are applying the derivative formulas of logarithmic functions while applying the derivative formulas of algebraic functions. Yan siya, no? Dito sa umpisa, in-apply mo yung derivative ng logarithmic. Sa kabilang part naman, gumamit ka ng derivative ng quotient sa algebraic natin. So, ganun siya, no? Malawak pa din. So, andyan pa rin si algebraic. Okay. So, let's have example number 3. Okay, ayos mo natin lahat dyan. If y equals logarithm of square root of logarithm of quantity 2 minus x, so we're going to find dy over dx. Okay. Sabihin nyo, wala lang pong binigay na square root ng log. Meron tayo, log lang. Okay. Kagaya ng ginagawa natin sa square root of x, di ba, ina-express mo muna siya as fractional exponent. So, same dito. Y is equal to logarithm of 2 minus x. Naka-raise ngayon yan sa 1/2. So, yung buong log, diba? Ito kasi ito yun, ano? Ito kasi yung pinakaloob natin. Ito si logarithm of 2 minus x. Exponent yan is 1. Tapos, ito ay square root, kaya 1 over 2.
So yung buong logarithm naka-raise 1/2. Kaya meron tayong square root ng logarithm of 2 minus x. Okay. Now, balik tayo sa tinatawag na general power formula, which is u raised to n. So, ang derivative ng u raised to n, alala nyo pa to, the general power formula, n, diba, u raised to n minus 1, saka derivative pa tayo ng u. So, yun ang ating kailangang i-apply. Kasi meron ka dyang, unang u muna, u ka muna ng logarithm of 2 minus x, yung pinaka-u natin. Yan muna ang u natin dito. This is u raised to n. So, apply the formula na to. Now, dy over dx, differentiate natin, is equal to n. So, n mo ay 1/2 times u. So, ang u natin ay logarithm of 2 minus x raised to 1/2 minus 1 is negative 1/2 times du. Okay. So, derivative of, ang u muna ay log of 2 minus x. Okay. Derivative of logarithm of 2 minus x. So, equal ngayon yan sa 1/2. Ito, isin ko na to na para yung maging positive, negative exponent to, pwede natin siyang gawing reciprocal. 1 over lang yung kabuuan. Sa yung buo, naka-raise sa negative 1/2. Kaya 1 over logarithm of 2 minus x. O, magiging positive 1/2 na siya. Okay. Now, differentiating log of 2 minus x, meron tayong panibagong u dito. This is log of u kasi panibago kong derivative. Ganun na, initially, nagsimula kasi sa nag-derivative ka ng log of 2 minus x raised to 1/2. Gumamit tayo ng general power formula, ang u mo, yung munang log of 2 minus x, yung buo na yon. Derivative ka, kailangan po mag-derivative ulit, du over dx. So, meron tayong derivative na ng log of 2 minus x, log of u na ito. So, ang u mo ngayon ay 2 minus x naman dito. So, panibagong differentiation natin. Okay. That's why, differentiating log of u, so yun ay logarithm of e to the base a. So, ang base mo ay 10. So, ayan na yan. Over u. Diba? Over u. Ang u natin ay 2 minus x. Ayos natin sulat. This is u 2 minus x log of e to the base a over u times derivative pa lang u, which is 2 minus x. Yan ang bago nating u. Okay. Take note, This is u raised to n, kaya n u n minus 1 du. Now, in this part, this is log of u. We're going to apply the derivative of logarithmic functions, kaya log of u. So, this is log e, diba? Over u du. Ang bago mong u ay 2 minus x. Okay. We will have 1/2 times 1 all over, this is logarithm of quantity 2 minus x raised to 1/2 log of e over 2 minus x times ang derivative ng 2 ay 0, derivative ng x ay 1, so 0 minus 1 tayo, kaya negative 1. Then, doon tayo sa pag-multiply ng taas saka ng baba. So, dy over dx is now equal to
So, puro taas muna. 1 times 1 times negative 1 is negative. Negative 1 times log e. So, we have negative log of e. Over 2 times 2 minus x times, this is log of 2 minus x raised to 1 half, or pwede mong gawing square root kagaya ng given. Square root of logarithm of 2 minus x. So we have our dy over dx. Negative log of e over 2 times 2 minus x times the square root of logarithm of 2 minus x. So yan yung ating final answer. Okay. So ayan naman, nag-apply naman tayo dyan ng general power formula. Kanina, nagumamit tayo nagsimula tayo sa derivative ng logarithmic functions, diba? Log of u. Kaso si u ay naka-quotient. So in-apply natin ang derivative ng quotient. Ito naman, meron pa kasing radical si logarithm, yung buong logarithm function natin, ating buong logarithmic function. So in-express mo siya as fractional exponent para ma-apply mo si u raised to n or yung ating general power formula, then apply mo mas general power formula, n u raised to n minus 1 du, saka pa lang mag-derivative ng logarithmic dun sa part ni u, sa du over dx na una, kasi yan ay log of u. Okay, so yan application din ng general power formula. Okay. So example number 4 tayo. Haluan naman natin ngayon ng trigonometric. Okay. So we have y equals ln of tangent 3x. So tingnan natin this is ln of tangent 3x. So ibig sabihin ng ating u ay yung tangent 3x, ln of u. So naging tayo, natural logarithm. Kung nalala nyo kanina, ang ln of u ay equal sa 1 over u times du over dx. So apply natin. Now, dy over dx is equal to 1 over u or 1 over tangent 3x times derivative pa ng u. So, derivative of tangent 3x. Okay, usin natin. Now, dy over dx is now equal to 1 over tangent 3x. So, 1 over tangent 3x. Ang derivative ng tangent u ay secant squared u du over dx. Okay na, bukod natin panibago. This is tangent u. Pag derivative mo sa tangent u, yun ay secant squared u, derivative pa tayo ng u. Okay. So we will have secant squared of u or secant squared 3x. Then, derivative ng u, ang bago mong u ngayon dito ay 3x. So, times 3x. So, this is 1 over u. Ito yung derivative ng u natin kasi ang u natin ay tangent 3x. So, secant squared u du. Or dy over dx is equal to 1 over tangent 3x times secant squared 3x. Ang derivative ng 3x ay 3. Simplify natin, multiply mo lahat ng taas, saka yung baba, ang taas ay 1, secant squared, saka 3. So meron tayong 3. 3 times 1 is 3, multiplied by secant squared. Secant squared 3x. Then over tangent 3x.
So ito yung ating dy over dx. Or, kung pwede mo pa siyang ayusin, pwede pa ayusin, ano? Bukan natin. Okay, palitan natin. Sa reciprocals, di ba, alam natin na ang tangent, kaya, ang tangent, ang katumbas ay 1 over cotangent. Ano siya, no? Or, si 1 over tangent ay pwede mo ring palitan ng cotangent. O kaya din, ang tangent ay pwede mo nang gawing in terms of sine over cosine. Yan ang mga equivalent no, ng ating functions, daing katumbas. Also, si secant A ay pwede mong gawing 1 over cosine. So, 1 over cosine A. Kung ano yung exponent ng function mo, ganun din katumbas. Ano? Halimbawa, kung meron tayong tangent squared o tangent cube, pag gagawin mo siya in terms of cotangent, 1 over cotangent yan. Kaso cube din. So, ganun, ano ang mangyayari. Ayusin natin ha, natin kung mangyayari. Or, natin kung pwede pa i-simplify. This is 3. So, ang secant, ito sinabi ko, 1 over cosine, palitan natin. Papalitan si secant ng 1 over cosine. Kaya so, secant squared yun, kaya cosine squared, ang katumbas niya, 3x. Okay, so yun nakatumbas ni secant squared. Tapos over, yung tangent naman, gawin nating sine over cosine. But sine over cosine ang ginamit ko kasi may cosine yung secant. Baka pwede din mag-cancel tayo ng cosine. So, sine 3x over cosine. Isin ko ulit taas ha. 3 multiply kay 1. Kaya ito ay magiging 3 over cosine squared. So, over sine. All over sine 3x over cosine. Tayo ngayon sa pagsisimplify ng fraction. Ito lang, ano? Natin. Then, we will have 3 times cosine, kaya 3 cosine. Tapos sa baba, magiging cosine squared times sine 3x. Okay, so pwede tayo mag-cancel ngayon. So makakancel yung isang cosine. Ito, raised to 1 na lang. So may iwan na lang ngayon dito is cos, sa taas 3 kasi cancel na yung cosine over cosine 3x sine 3x. Ano pa natin? Ano pa pwedeng gawin? Balik tayo sa double angle formulas. Tingnan natin dito sa part na to. Yung sine of 2a when expanded is equal to 2 sine a times cosine a. Or pwede rin yung 2 cosine a sine a. Ano mga nasa may dalawa kasi product naman yan. Equal lang sila. Kahit maging 2 sine a cosine a, yung pa rin ay sine 2a. 2 cosine a sine a, sine 2a pa rin nakatumbas niya. Or, pag nawala yung 2, if we divide both sides by 2, mawala yung 2. Kasi walang 2 dito saan natin cosine sine lang ito Kasi natin. So, ang sine 1/2 or 1/2 sine 2a or sine 2a over 2 is equal to
Sine A times cosine A. Sulatan na. Sige. Kaya ito yun, ano yan? Cosine A sine A. Ang katumbas niya, 1/2 sine 2A. Okay. So, palitan pa natin. So, this will become 3 over 1/2 of sine of 2A or 2 times 3x. Or, magkakaroon tayo ng 3 over 1/2 of sine 2 times 3 is 6. So, we have 6x. Isa pa, ayusin pa natin ha. This is 3 all over sine 6x over 2. Kasi 1/2, ano? So again, pwede tayo diyang kumuha ng means and extremes. Ito kasing whole number ay naka-over sa 1 yan. So ito yan. Saka itong 1 at sine. Okay. So magkakaroon tayo ng 3 times 2 is 6. So we have 6. 1 times sine is sine 6x. Oh. Ito, pwede pa natin gawing 6 times 1 over sine. 1 over sine 6x. Yan, puro to property ng trigo, no? Equals. O, balik tayo ng reciprocals. Ang 1 over sine ng katumbas ay cosecant. So, magkakaroon tayo ng 6 cosecant of 6x. So, mas na-simplify siya, ano? Okay, by the way, gano'n naman, ano? Kung pwede simplify, simplify natin. So, ginamit na ko yan ng reciprocals, no, ng mga equivalents. Then, gumamit tayo ng double angle formula. Doon naman tayo sa reciprocal. Mas na-simplify siya. Naging cosecant na lang ang katumbas niya. So, ayun, ano, ang pag-simplify ng trigonometric functions. So, ganyan ang ginagamit natin. Kasi, kung ang exam ay multiple choice, no, halimbawa, dito ka naihinto, di mo kaya simplify, ano, hinto ka na dito. Kaso, kung multiple choice yan, may pagpipilian, ito ang sagot na nakalagay, paano mo hanapin sagot? Paano ka pipili ng tamang sagot kung di mo kaya i-simplify? So, dapat din, master nyo pa rin yung mga different trigo, no, identities. So, kagaya niyan, ano. Sa reciprocals, equivalent, and then double angle formulas. No, mga common yan. Saka yung Pythagorean relations, no, Pythagorean. Sine squared plus cosine squared equals 1, etc. Okay. So, yun yung example number 4. So, lipat tayo kay example number 5. Ito na yung huli. So, dyan ay logarithmic na mayroong trigonometric. Sige. Ito naman, combination ng logarithmic and inverse trigo. So, we have y equals ln of square root of 1 plus x squared minus x arctangent of x. So, we're going to find dy over dx. So, dalawa itong ano dalawang differentiation. So, derivative tayo ng ln. Then, ito ay x arctangent. So, yun ay product na mayroong inverse trigo. Okay. Simulan natin. Dy over dx is equal to, so this is ln of u. Ln u. So, magiging 1 over u or 1 over square root of 1 plus x squared times derivative of u. So, derivative tayo ng, gawin ko na siyang 1 plus x squared raised to 1/2. Sa katumbas niya. Diretso na. Ito ay 1 plus x squared, yung buo na yan kasi naka-raise sa 1, over 2, kasi square root tayo. So, 1 plus x squared raised to 1/2. So, ganun
Ganun siya. Kaya siya naging raised to 1 half. Minus, sa part na to, this is x times arctangent of x. So, gagawin natin, since minus siya, gamit tayo ng grouping symbol. So, product tayo dito. So, this is x, first function, derivative ng second. Kaya derivative tayo ng arctangent of x. Plus, second function tayo, arctangent of x. Then, derivative of first, which is x. Okay. Sara. We will have 1 over square root. Isa natin medyo. So we have 1 over square root of 1 plus x squared. So this is again derivative of u raised to 1 half. Ayan Nagamit ka na naman dyan ng general power formula. U raised to n. Meron tayo doon. Kaya magiging n. So 1 half times u raised to n minus 1. So 1 plus x squared raised to 1 half minus 1 is negative 1 half. Times derivative pa tayo ng u ulit. Ang bagong u mo ngayon, yung 1 plus x squared. Okay, minus the quantity x. So we have derivative of arctangent u. Ang derivative ng arctangent u is 1 all over 1 plus x squared times du over dx. So x times 1 over 1 plus u squared. So x quantity squared 1 plus 1 all over 1 plus u squared times du pa yon. Okay, so derivative of x plus arctangent of x times derivative ng x ay 1. Recall tayo ng mga formulas This is derivative of arctangent of u. So, ang derivative nito is 1 all over 1 plus u squared times derivative of u. Ano siya, 1. Ang u mo ay x, 1 all over 1 plus u squared du. Okay. So, why we have 1 all over square root of 1 plus x squared times 1 half. Ito this is negative 1 half. Para maging positive, magiging 1 over. Kaya 1 over quantity 1 plus x squared. From negative 1 half, magiging positive yan. Kaya raised to positive 1 half tayo. Ngayon, ang derivative ni 1 is 0. Ang derivative ng x squared ay 2x. Minus the quantity o x times 1 plus x 1 over 1 plus x squared. Ang derivative naman ng x ay 1 plus arctangent x times 1 is arctangent of x. Okay. Ayusin natin. Multiply muna tayo. Taas at mga baba. Ito muna, Itong 2 sa ilalim. Isang 2 sa taas. So, makakancel yan. Sa taas muna tayo. 1, 1, 1, and x. So, meron tayong x sa taas. Multiply lang lahat yon. Okay. Teka. Erase ko muna. So in our numerator, we have 1 times 1
times 1 times x, kaya merong x. Ito, 1 plus x squared raised to 1/2 ay equal din kay square root. Yung sa given, 1 plus x squared. Diba? Square root of 1 plus x squared raised to 1. Ganyan siya. So if multiply mo yung dalawang square root, magkamukha yung loob, diba? Ang square root of 1 plus x squared times square root of 1 plus x squared, ay ibig sabihin nun ay meron tayong square root of 1 plus x squared na naka-squared. Kaya kakancel ito, kakancel yan, so meron ka lang 1 plus x squared na maiiwan pag na-simplify siya. Okay, so yung product ng ating denominator ay equal na lang sa 1 plus x squared. Minus the quantity. Taas muna x, 1 and 1. Kaya x yun. Over 1 plus x squared plus arctangent of x. Rewrite lang ito. Now we're going to remove grouping symbol. Ito ay minus sign. Mababago ang mga sign sa loob ng ating grouping symbol. Kaya magiging x all over 1 plus x squared. Magiging negative ito. Minus x all over 1 plus x squared. Minus arctangent of x. Pag chinek natin, magkamukha ang taas, magkamukha ang denominator. Sabihin sila ay parehas, similar, magkaiba ang sign. Pag pinagsama mo, magsisiro. Okay. Parehas sila ng denominator, i-combine mo yan, x minus x, 0, all over 1 plus x squared, so yun ay 0. So 0 ito, mawawala. Okay. Then, dy over dx simply equal to negative arctangent of x. So this is our dy over dx. So again, ito na naman ay pinaghalong general power formula. Diba? Logarithmic function, meron tayo dyan. And then we have inverse trigonometric. So para siyang review pa rin ng inverse trigonometric. So magkakahalong inverse trigonometric, gumamit tayo ng derivative ng product sa algebraic, gumamit tayo ng general power formula, then gumamit tayo ng concept ng logarithmic function. So yan yung ating example number 5. So andyan pa rin ang mga basic derivative formulas natin from algebraic functions.